Sa Encantadia, ang liwanag ay hindi kailanman tunay na naglalaho. Ito'y pansamantalang tinatakpan lamang ng dilim. At sa bawat panahong sinusubukan ng kadiliman ng aming daigdig, lagit-laging may mga mandirigma dito na handang lumaban at tumindig. Dahil sa sakripisyo at kabayanihan ng lahat, ang Encantadia ay muling bumangon mula sa abo ng digmaan. Lalo't sa bawat pagwawakas ay ang simula ng panibagong alamat. Narito ang iyong sanggol, mahal na sangre. Isang napakagandang diwali. Avisalo Eshma, patalumang kasyupea. Binigyan mo ako ng bagong buhay. Hindi ko po ito sasayangin. Gagabayan ko ng mabuti ang iyong paglaki. Ibrahima. Ibrahima ang magiging pangalan niya? Bilang pagbigay-pugay sa aking inay at itay. Natitiyak kong ikalulugod ito ng iyong ina at ng ating Adolira. Dahil sa inyong anak, ay magkakaroon tayo ng bagong salin-lahi na magtatanggol sa ating lupain. Maligayang pagdating sa Encantadia, hindi naming sangre. Ang tita mo. Mahal na pinuno. Nadaig na ang mga kaaway ng Encantadia. Panahon na upang magbalik tayo ng Mineave. Batid kung darating ang araw na ito, Daron, hindi ba? Na kailangan nating umuwi sa ating sariling lupain. Masusunod, mahal na pinuno. Bibigyan ko kayo ng sapat na pagkakataon at panahon upang makapagpaalam sa mga enkantadong inyong mga naging kaibigan at mga napalapit sa inyo. Itutuloy mo pala talaga ang iyong pag-alis, Dea. Sa sandaling may tayo ang mga nawasak na kaharian gamit ang ating mga brilyante. Hindi ibig sabihin ng pag-alis ay tuluyan ng pamamaalam. Ibig sabihin nun ay makikita pa kitang muli. Marahil, kapag ako ay muling tinawag ng Encantadia. Hindi na kailangan tawagin pa, Dea. Dahil ang tunay na kaibigan ay laging may daan pabalik. Kung ngayon,
hihintayin ko ang iyong muling pagpapalik. Ngunit ang tunay na lakas ng isang kaharian ay hindi nasusukat sa mga pader nito. Nang mga sandaling yon, batid ni Adamus na may mga pag-ibig na kailangan pakawalan. Sapagkat may mga pusong isinilang upang maglingkod sa kanilang bayan. Sana'y matuwa siya sa bagay na ito. Panigurado. Pinatawag niyo raw ako? May nais lamang kaming ibalik sa iyong bagay, mahal na Diwani. Ito'y armas na nakita ko mula sa bangkay ni Saor. At may mga nagsabi na karapat dapat daw ay alay sa iyo ito. Ang pinakamahalagang alaala ng aking ama. Abisala Eshma, Miniabe. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan niyo. Walang anuman, mahal na Diwaning Ibtre. At kung may mga umaalis upang tuparin ang kanilang tungkulin, may mga nananatili rin upang muling buuin ang nawasak. Ngunit ang tunay na lakas ng isang kaharian ay hindi nasusukat sa mga pader nito, kundi sa tapang at pagkakaisa ng kanyang mga mamamayan. Sapiro ay muling bumangon mula sa abo. Ang mamamayan ng Sapiro ay hindi kailanman malilimutan ang kabayanihan ninyong dalawa. Bagamat kayo ay hindi mga tunay na anak ng Sapiro, sapagkat sa pinakamadilim naming kasaysayan ay ipinaglaban niyo ang aming kaharian na parang ito ay inyong tunay na tahanan. Kaya bilang pasasalamat, nais naming ihandog sa inyo na kayo ay maging tunay na mamamayan ng Sapiro. Kamahalan. Lubos kami nagpapasalamat sa karangalang inihahandog niyo sa amin ngayon. Ito isang karangalan na hindi namin malilimutan habang kami ay nabubuhay. Ngunit hindi namin ito maaaring tanggapin. Tapos na ang aming tungkulin
dito sa Sapiro. Kaya kailangan na namin bumalik ng Miniave kasama ni Sangre Dea upang buuin ang aming sariling lupain. Kung iyon ang inyong pasya, ay pinagkakaloob ng Sapiro ang inyong kahilingan. Ngunit tandaan ninyo, ang kaharian ng Sapiro ay mananatiling bukas para sa inyong dalawa. Abisala, Eshma. Mahal na Rama. Abisala, Eshma. Mahal kong Hara. Mga kamahalan, nag-aantay na ang bulwagan. Handa na ang pagdiriwang para sa tagumpay ng Sapiro. Mauna na kayo ni Mash Navicus. Rama. May kailangan lang akong gawin. Halika, Vicos. Ibolime! Sapiro! Ibolime! 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 Mga mamamayan ng Sapiro, may isang panahon na inakala natin na tuluyan ng maglalaho ang ating kaharian. Pero ipinakita ninyo sa buong Encantadia na ang lakas ng Sapiro ay hindi matatagpuan sa ating muog o sa ating mga bako, kundi sa puso ng bawat Sapirian. Ibolime! Hara Armea! Ibolime! 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 Mga mamamayan ng Sapiro, ang digmaang nagwakas ay hindi lamang para sa ating kaharian. Ito rin ay pakikipaglaban para sa ating kalayaan. Kalayaan sa takot. Kalayaan sa pananakop at pang-aapi. At kung tunay ngang malaya na ang Sapiro, ay panahon na rin para maging malaya ang hara nito. Na buong tapang na pinangunahan ng pakikipaglaban para sa ating lahat. Sultaris, anong sinasabi mo? Noong tayo pinag-isang dibdib. Ang buong akala ko'y ito na lamang ang tanging paraan upang mapangalagaan ang Sapiro. Ngunit may natutunan ako sa digmaang naganap na ang puso ng isang harang mandirigma ay hindi maaaring ikulong. Kaya mula sa gabing ito, ay hayaan niyong lumikha ako ng isang batas na tunay na mapagpalaya. Bilang inyong Rama, itinatakda ko ang pagpapawalang bisa sa aming kasal ng inyong hara.
Mula rin sa gabing ito, ay wala nang sino mang pipiliting ikasal sa hindi pinili ng kanilang puso. Ang batas na ito ay pagtitibayin bilang aking huling kautusan. Lalo't kasabay nito, ay nagbibitiw na rin ako sa aking katungkulan bilang Rama. So, Darius, sandali, hindi mo kailangan gawin to. Hindi ito isang sakripisyo. Ito ay katarungan. Ipinaglaban mo ang kalayaan ng kahariang ito. Ngayon, ay binibigay ko na sa iyo ang iyong kalayaan, Armea. Nating dalawa. Lalo't karapat dapat ka sa gantimpalang ito. Higit pa sa akin, nais kong maging masaya ka na. Mabuhay ang nag-iisang pinuno ng Sapiro! Imo Lime Hara Armea! Imo Lime! Imo Lime! Imo Lime! Imo Lime! Imo Lime! Imo Lime! At may mga tungkulin rin na mas dakila pa kaysa sa karangalan o trono. Sapagkat ang tunay na trono ay hindi nasusukat sa korona o kapangyarihan. Pinatawag niyo raw po ako, Lolo Imaw. Binabati kita, Tera. Nakapagpasya na ang konseho. Panahon na para ipagkaloob sa'yo ang korona ng Lireo bilang bagong hara nito. Mga masna, dalhin dito ang korona na inyong hawak. Lolo Imaw. Dira, paumanhin. Hindi ko matatanggap ang korona ng Lireo. Tera, tatanggihan mo talaga ang korona? Lalo na ngayon, kailangan ng Lireo ng bagong mamumuno. Tera, nakatakda naman talaga na mangyari to eh. Na maging bagong hara ka. Tera, ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit nakalaya ulit sa kadiliman ang buong Encantadia. Sa tingin ko, karapat-dapat lang na dapat ikaw talaga ang maging bagong hara. Ang lahat ng mga nagawa ko para sa Encantadia ay hindi naghihintay ng kahit na anumang kapalit. Ang korona ay higit na karapat-dapat para sa mga purong dugo ng mga Encantado at Diwata. Kagaya ng anak mo, Lira. Kagaya ng kapatid ko na si Ate Gaya. Ngunit, Tera, si Gaya ay isa ng Ivtre. Kaya paano siya magiging isa sa pagpipilian na maging hara? Lolo Imaw, yan po ang aking kahilingan. Ang mabawi, ang maibalik ang buhay ng aking kapatid. Na naagaw sa kanya para lang maisakatuparan ng propesiya na ako ang tagapagligtas. Dahil sa sakripisyong yun, Lolo Imaw, Dira, si ate ang karapat-dapat na maging hara. Nais ko po na maglakbay kami papuntang Devas. Ako po mismo ang makikiusap sa Batalungan
kundi ang pagtupad sa isang pangakong matagal nang binitiwan. Ng isang pusong handang ialay ang lahat. Para sa kanyang pinakamamahal sa buhay. Tera, sandali. Talaga bang hindi mo tatanggapin ang korona ng Lireo alang-alang sa akin? Hindi ka ba nanghihinayang? Lalo't karapat-dapat ka naman talagang maging hara. Ano ba talagang ibig sabihin ng maging isang hara? Ang responsibilidad na tinanggap ko ay ang maging tagapagligtas. At sa tingin ko, hindi lahat ng tagapagligtas ay kailangan na magsuot ng korona o umupo sa kahit na anong trono. At ang isa sa pinakamalaking responsibilidad ko ay ang ipaglaban ng nag-iisa na natitirang pamilya ko. At ikaw yun, ate. Ang natitira na kadugo at kalahi ko. At gagawin ko ang lahat para hindi ka na mawala pa sa akin. Kaya tutungo na tayo ng Devas. Makikiusap tayo kay Batalungan. Halika na. Avisala, Tera, Gaia. Batalumang Cassiopeia. Sa katunayan ko ay patungo kami sa inyo ngayon. Batid ko ang inyong kailangan, Tera. Dahil sa iyong tapang at sa iyong pusong tapat sa tungkulin, kaya't karapat-dapat lamang na matupad ang iyong kahilingan. Gaia, ipinagkakaloob ko sa iyo ang buhay at liwanag na inyong hinahangan ni Tera. Kaya't kunin mo ang bunga na ito mula sa inang puno at agad kainin upang matupad na rin ang aking mga ipinangako sa iyo noon. Visala Eshma, Batalumang Cassiopeia. Buhay ka na, may katawan ka na. Sa wakas, muli ko nang nayayakap ang aking bunsong kapatid. Ngayon ang simula ng iyong bagong buhay bilang isa sa mga bagong pag-asa ng Encantadia, Gaia. At sa pagtutulungan ninyo ng iyong bayaning kapatid, nakakatiyak akong mananatiling ligtas at masagana ang Lireo at ang lahat ng mamamayan nito. Batalumang Cassiopeia. Maraming salamat. Avisala Eshma po. Sa inyong pagtitiwala sa amin. May isa na lamang akong kahilingan, mahal na Batalungan. Ibig ko po sanang makita namin muli ang aming ada. Kaya maaari po bang isama mo kami sa Devas upang makita siya? Ang inyong ina at ang kanyang mga kapatid ay wala sa Devas, Gaia. Sapagkat sila ay mga bataluman na
na ngayon ay nangangalaga sa lahat ng elemento ng ating kalikasan. Sila ay nasa lupang ating tinatapakan, nasa hangin na ating sinasamyo, nasa apoy ng ating kalooban, at sa dalisay na tubig na nagpapalakas sa ating katawan. At balang araw, kapag napapanahon na, muling silang magbabalik upang makasama ninyong muli. Hihintayin po namin ang pagkakataon na yun. Bataluman. Ngunit ang aking ama, ibig ko siya makita muli kahit sa huling pagkakataon man lang. Kaya maaari ko po ba siyang makahanap, mahal na Bataluman? Anong naganap dito? Gumising ka, Asulan! Asulan! Azulan, ano't ikaw lang ang narito? Asa na si Akil? Wala na siya. Sinubukan ko siyang pigilan, pero nilabanan niya ako. Kaya wala na siya. Tumakas na si Akil. Bakit po mukhang nag-alala kayo bigla, Bataluman? Walang anuman ito, Tera. Paumanhin rin, Gaia. Kung hindi ko muna mapabibigyan ang iyong kahilingan. Sa ngayon ay magbalik na kayo sa palasyo at ipagdiwang ang biyayang ipinagkaloob ko sa inyo. Kami sa Laesh ulit, Bataluman. Mahal na. Ne Edva Akil. Et Arjun Ivi. Aking Panginoon, Bathala. Mabuti naman at kinikilala mo pa rin ako, Akil. Sapagkat ikaw lamang ang duminig sa aking kahilingan na lumaya at makatakas. Kaya mula ngayon, ay ibinibigay ko ang aking katapatan sa iyo. Kung gayon, tayo na't samahan mo ako sa aking paglalakbay. Hahanapin natin ng iba pang mga itim na bathala upang mapaghandaan ang ating pagbabalik sa Encantadia. Naririnig niyo bang naririnig ko? Tila hindi pa tapos ang ating laban. Ngunit hindi tayo nakatitiyak kung ito'y magiging madali. Sapagkat batid natin, nagpatuloy ang pagdating sa atin ng mga pagsubok. Ngunit magiging handa tayo sa kung ano man ang laban ng paparating.